Hello guys! So today is Saturday and good morning po sa lahat. Ayan, sa business world, lahat po, good morning palagi. Ayan. Naipaliwanag ko na rin before kung bakit good morning tayo palagi. Pero yeah, good morning po. So our topic for today, disclaimer. Sa lahat po ng mga ngayon lang nanood ng aking videos, disclaimer, I am an advocate of financial literacy or financial education or awareness, and pinupush po natin especially yung mga kababayan, mga kapwa Pilipino na maging wais pagdating sa usapang kaperahan. Ayan. So for today's video, our topic is, ano nga ba ang emotional blackmail? Ayan. Emotional blackmail nangyayari or nararamdaman or eksena between and among mga KKK. Ano ang KKK? Kamag-anak, kapatid, kaibigan, katrabaho, kakilala, ayan. Basta KKK. Lahat basically ng mga taong nasa paligid mo. Pwedeng inner circle or relatives. Okay? And palaging ang senaryo is ganito. Kunwari, nagipit sila. Tapos, alam nila na you are capable of lending them money. Pupunta sila sa'yo and then mag-ask sila sa'yo at syempre hihingi sa'yo ng tulong. So, ang atake niyan is emotion. Paawa effect, drama here ng konti, tapos konting sundot ng parang nung ikaw din naman nangailangan or nagipit, nandun sila para sa'yo. Yun ang tinatawag na emotional blackmail. So, when they attack you emotionally and parang obligado ka na magbigay ng tulong because KKK nga sila, kamag-anak, kaibigan, kapatid, 'di ba? So, kapuso, kapamilya, lahat na ng KKK. 'Yun ang mahirap doon. So, when you are attacked like emotionally, you cannot help it, but magbibigay ka. Kasi yung feeling mo na una nakakaawa naman, meron ka naman, so might as well give. Then, ang point nun is, kailan kayo yun mababayaran, 'di ba? And most often than not, doon nagkakasira-sira ang mga relationships. Nagkakaroon tayo ng broken relationships with our KKKs because yung inaakala nila na ikaw capable ka naman, may kaya ka naman, can afford, 'di ba? Ibig sabihin, carry lang, okay lang maski hindi na nila bayaran. So hanggang bukas, naging next month, naging next year, hanggang sa nakalimutan na. Then kapag ka maniningil ka na, obligado na parang sila pa yung galit or ang hirap maningil, ang hirap magsabi, hindi ba pwedeng voluntaryo na lang yung nanghiram, ganon. Pag ni-remind mo, lalabas, parang ikaw pa yung masama. And again, maaatake na naman yung emotions mo, like sasabihin na naman nila, drama na naman, na nagipit sila, kailangan nila. Ang worst niyan, baka magpadagdag pa. Diba? So, things like that is emotional blackmail. And why is it a hindrance for a person para makapag-save up for your own future and maitanim sa utak natin, sa mindset natin na ang perang kinikita natin is hindi madaling kitain, na ang perang kinikita natin ay nakalaan, may purpose, may paglalaanan. Yan. So, dapat every single day when we grind, when we work, when we hustle, dapat iisipin natin yung deepest why. Ano nga ba? Bakit nga ba ako bumabangon? Parang sa kape lang, 'di ba? Bakit ka nga ba bumabangon? Para kanino ka bumabangon? So kung para sa pamilya mo, naka-focus dapat lahat ng lakas mo, lahat ng reasons, lahat ng purpose, lahat grounded sa rason na para ito sa pamilya ko at hindi ito para sa iba. Para nang sa ganon, you put limitations and boundaries between you and KKKs para whenever people come to you and tell you, kailangan ko kasi ng ganito, pahiram, ganito, ganyan, nagipit kasi ako, total, meron ka naman pera, baka naman pwedeng ganito, pag hindi mo nabigyan, magtatampo, magagalit, sasama ang loob, or worst, pagchichismisan ka, sisiraan ka, sasabihin ikaw ang madamot, ganyan, nangyari na po sa akin yan, yung kamag-anak na magsasabi na, kaya naman nila kasi afford naman nila, pero ayaw lang kasi niya kasi madamot siya. Ganon. Diba? So parang, ako pa ang mali.
Ganun, parang ako pa ang mali. Diba? So, one lesson here to teach them, yung mga KKKs natin, para hindi maging palaasa sa atin at hindi nila ina-expect na yung kinikita natin ay para sa kanila, nakasama sila sa budget natin at kinakayod natin is this. Ito yung sabi ng mentor namin, ha? Inuulit ko din, sinashare ko lang din, tough love. Ano ibig sabihin ng tough love? If you really care for that person, kunwari kaibigan mo, nagipit siya, lagi naman siyang gipit. Yeah. Like, on a monthly basis, kulang talaga yung sahod niya. Pero, like, she has time. She has time. So, kung ikaw kaya mong kumayod ng doble, triple, side hustle, grind here, grinder, grinder. Paglabas mo ng trabaho, may sideline ka, may small business ka, nagbebenta ka, kung ano-ano mga racket ang pinapasukan mo. Siya din naman, yung friend mo, may oras din. Unfortunately, ayaw niyang gamitin yung oras niya sa mga productive na profitable na mga paraan. Kasi nga umaasa lang siya na meron siyang kaibigan na afford magpahiram, na carry magpahiram, na capable magpahiram. So, aasa siya sa'yo. Okay? At aasa siya dun sa mga pinaghihirapan mo. Now, the point there is, tough love. If you really care for that friend, dapat gisingin mo siya sa kanyang pagkakatulog. Ibig ko sabihin, kailangan mo siyang turuan ng lesson and learn to say no. I repeat, learn to say no. Kahit sino pa yan, kamag-anak, kaibigan, kapuso, kapamilya, lahat ng KKK, kapatid, basta, lahat na ng K, kasama na. Ayan. Hindi po sa pagdadamot, hindi po sa hindi pagtanaw ng utang na loob, kung noong unang panahon nakatulong siya sa atin, at ngayon tayo naman yung mag-give back sa kanila, it's not that. But kung capable po silang kumayod, katulad po natin, we are all given opportunities. Yan. Especially sa selling, palagi ko po yan sinasabi, lahat naman tayo binigyan ng opportunities. Lahat naman tayo, pare-pareho lang din ng oras. We all have 24 hours in one day, right? So if I can do it, if I can do side hustle, then so can that friend. So can you. So can all of us. 'Di ba? So, kung kaya ko siyang gawin, ginusto ko siyang gawin para magkaroon ako ng extra income, then yung taong nanghihiram lang sa akin, kaya rin pala niyang gawin. So, bakit hindi niya gawin? 'Di ba? So, tough love means you have to teach the person to do like what you do. Turuan mo silang mag-hustle. Kaya nga kanina lang, when we went out, doon sa drive-thru, may nakita si husband ko na may edad na, medyo matanda na, and then nagbebeg. Samantalang on the side, may isang bata, minor, nagbebenta ng mga pamunas. 'Di ba? So kung yung batang maliit, meron siyang guts para magbenta ng mga pamunas sa mga passers-by para lang kumita ng pera. And then here comes the matanda na nagbebeg, nagnanaknak sa window namin and nagbebeg. Eh sabi naman ni husband, tingnan mo siya, ang lakas-lakas pa naman niya. See? 'Di ba? Tough love, wag mo siyang bigyan. Wag mo siyang bigyan. Bakit? Teach him a lesson, tell him, hindi ko nga lang sineremonan, pero yun yung dapat. Wag niyo po silang bigyan. Kasi po, kapag ang mga tao sa paligid natin aasa po sa atin, malakas naman sila, may oras naman sila, kaya naman nilang gumawa ng paraan, ayaw lang talaga nila, tamad sila, nandun lang sila sa comfort zone nila, nandun lang sila sa feeling na, wag na, ba't ko pa gagawin kung pwede naman akong manghiram, 'di ba? At may magpapahiram naman sa akin. So, aasa po sila sa atin. So, tough love means teach them, tell them the truth. Alam mo kung totoo kang kaibigan, sampalin mo yung kaibigan mo ng katotohanan. Wag namang sampalin. Sampalin mo ng katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mo siyang pahiraman. Na hindi sa lahat ng pagkakataon maiintindihan mo yung finances niya. Na hindi naman sa lahat ng pagkakataon, oo ka lang ng oo sa kanya. Learn to say no. Nang sa ganon, maturuan din sila na gumawa din ng paraan at magawa din nilang kumayod at mag-side hustle katulad ng ginagawa mo. Kasi kami mag-asawa, we have sacrificed a lot. Like, instead of going to a gala, for example, lalayas kayo, lalarga kasi nga may nagyaya. So, hindi lahat ng nagyayaya, umuoo ka. Pipiliin mo palagi. Alamin mo palagi, i-ground mo doon sa
sa question na, do I need this? Do I need to do this? Do I need to be with them? Kasi ako, I'd rather be alone. I'd rather be doing this live, sharing my knowledge, educating people, enlightening people who are lacking when it comes to financial literacy, rather than makikipagchikahan ako sa chat or tawagan or pumunta sa mga lugar na magchichismisan lang kayo. For me, that is a waste of time. I'd rather use my time na in a more productive and profitable way. Profitable way in a way na, alam mo yon, di ba, paulit-ulit ko pong sinasabi, time is important. Time is money. Equivalent to the time you spend in whatever grind or whatever hustle that you do, in whatever job that you do, kapalit po niyan ay bayad. Okay? At yung bayad po na yon ay magagamit natin para ma-secure yung family natin needs, sometimes wants, especially future. So kung gusto mo pong umayos ang buhay ng KKK mo, kamag-anak, kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso, tough love. Lagyan nyo po ng boundaries. Hindi sa lahat ng pagkakataon magpapabiktima tayo doon sa emotional blackmail na yan. Kailangan ipakita natin na sila din naman, they need to learn. They need to learn. Because kung palaasa lang sila ng palaasa sa kapwa, labas niyan tamad sila. Labas niyan batugan sila. Labas niyan, yun nga, aasa. So hanggang kailan sila aasa? Hanggat malakas pa naman sila, kaya pa naman nilang kumayod, kaya pa naman nilang kumita, turuan natin sila para kumita on their own. Kasi hindi porke kaya mo magbigay, bigay ka lang ng bigay. Hindi po tama yon. Darating din kasi ang panahon na lahat na ibigay mo na. So, walang natira sa'yo. 'Di ba? So, pag ikaw naman nangailangan, baliktarin naman natin. Yung mga taong to na KKK, aasahan mo ba? Maaasahan mo ba sila? Tingin mo, matatakbuhan mo sila? And with no hesitation, magbibigay sila sa'yo? Malamang hindi. Especially kung nanggaling ka na sa taas, babagsak ka, I don't think kilala ka pa nila. Just telling you the truth. 'Di ba? So while you are capable, while you can, go for things na alam mong magiging productive ka, magiging profitable yung mga activities na ginagawa mo. Avoid doing things na alam mong sayang lang yung oras mo. And turuan din natin yung mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapuso, kapamilya, kapatid na nagiging palaasa sa ibang tao or sa atin. Okay po? So yun lang. Dito po, maraming salamat once again for watching me. I'm sorry, hindi na naman ako nakakapagbasa ng mga comments. Dito dalawa po kasing platforms yung naka-live. So dito po ako mag-o-off. Maraming salamat po. I hope you learned from me today again. Again, next time guys. Thank you so much. Bye-bye.